Ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Magandang araw! Welcome back sa aking channel. Full episode ng Abot Kamay ng Pangarap. Humingi ng pasensya si Giselle kay Lyneth dahil pakiramdam niya siya ang nagpursige kay Obeng na halikan si Lyneth. Sinabi niya kasi na baka may pagkakataon pa at baka may pwede siyang gawin para mabalik sa kanya si Lyneth. Sabi ni Lyneth, si Carlos na talaga ang mahal niya at wala na siyang nararamdaman pa para kay RJ. Ayos na rin sila ni Carlos. Humanga naman si Giselle kay Carlos dahil akala niya okay si Carlos at madali siyang magpatawad. Nakatulala lang si Lyneth dahil alam niyang hindi ganito si Carlos. Hindi pa siya pinapatawad ng lubusan ni Carlos. Nagulat na lang siya nung gulatin siya ni Giselle. Dagdag pa ni Lyneth, kung mahal ka talaga ng isang tao, tatanggapin lang ito at madali lang magpatawad. Kinumusta rin ni Giselle si Annalyn kung okay ba sila ni Carlos dahil iniisip rin niya na si Annalyn ang may ideya na magkaroon sila ng bonding. Maaaring sisihin ni Carlos si Annalyn dahil hindi ito mangyayari kung hindi dahil kay Annalyn. Sabi ni Lyneth, walang kasalanan si Annalyn dito. Sigurado siyang hindi gagawin ni Carlos yon dahil hindi ganong klase ng tao si Carlos. Ang hindi pa nalalaman ni Lyneth, kausap ni Carlos si Annalyn. Sinigawan niya si Annalyn. Ayaw maniwala ni Carlos na gusto lang ni Annalyn na makasama ang nanay at tatay niya. Ang pinaniniwalaan ni Carlos ay gusto ni Annalyn na magkabalikan ng nanay at tatay niya. Aminado naman si Annalyn noon, gusto niyang magkabalikan ng magulang niya. Pero ngayon, hindi na. Tanggap na niya na hindi na ulit mabubuo ang pamilya nila. Gusto na niyang maging masaya ang nanay niya. Masaya rin si Annalyn dahil may taong nagmamahal sa nanay niya at si Doc Carlos ito. Hindi naniniwala si Carlos, natatawa siyang painsulto. Ang napapansin niya ay magkaiba sa kinikilos ni Annalyn sa sinasabi nito. Kahit pa kumbinsihin ni Annalyn na nagsasabi siya ng totoo, ayaw maniwala ni Carlos. Sinigawan niya si Annalyn para bumalik siya sa duty niya. Nalungkot si Annalyn sa ginawa ni Carlos. Naiiyak siya habang lumalabas ng pinto. Tinapon ni Carlos ang pagkain na pasalubong ni Annalyn. Sa kabilang banda, nagkakwentuhan na naman sina Giselle at Lyneth. Naikwento ni Giselle na hindi sinasagot ni Annalyn ang mga tawag ni Obeng. Pakiramdam niya, nagtatampo pa rin sa kanya si Annalyn. Sabi ni Lyneth, deserve ni RJ ito. Napag-usapan nila si Moira. Nagtataka si Giselle kung bakit ayaw pa rin sila tigilan nito. Wala naman na siyang mapapala. Ang sabi ni Lyneth, gusto ni Moira na maghirap rin sila kagaya ng paghihirap ngayon ni Moira. Dahil dito, gustong tanggalan ni Giselle si Moira ng kayabangan. Babawiin nila ang SPA para mawalan na siya ng kaibigan, ng ospital at powers. Uunti-untiin nila si Moira hanggang maging walang-wala na siya. Hindi na madadamay pa dito si Lyneth dahil mga tanyag na lang ang may kinalaman dito. Sa kabilang banda, nagchichismisa ng mga taga-Apex tungkol sa ginawa ni Moira. Maya-maya, sumulpot si Moira, nahuli sila. Siya na mismo ang nagsabi, titigilan lang niya ang mga taong nagbibigay sa kanya ng bad vibes. Kung siya hindi titigilan ng mga chismosa, ingungudnyud niya sila sa tiles at itatapon sa basurahan. Nagsialpasan silang lahat. Naglakad na papalayo si Moira pero natisod siya sa tungkod. Nasubsob din siya sa basurahan. Nagalit siya at natuklasan niyang si Don Pepe pala ang tumisod sa kanya. Nagulat si Moira dahil buhay pa pala ang matanda. Kinumusta ni Don Pepe si Moira. Ininsulto din niya si Moira. Pag-aralan na niya ang amoy ng basurahan dahil sa susunod dyan na siya maninirahan. Palaban si Moira pero di siya uubra kay Don Pepe. May mga bodyguards pa siya. Alam na niya ang mga kalokohan ni Moira. Hindi siya pinapulis ni Obeng pero mas pabor dahil mas madali nilang magagantihan kesa nasa kulungan na si Moira.
May bodyguards si Don Pepe dahil matanda na siya at kailangan handa siyang humarap sa mga halimaw. Baka siya pa ang itulak ni Moira sa hagdan. Pinapalayas siya ni Moira pero hindi ito mangyayari dahil si Moira ang pinapalayas ng anak niya sa buhay niya. Alam na ni Moira ang susunod na gagawin ni Obeng. Nagsisimula pa lang ang karma niya at mag-abang pa siya ng susunod pa. Natatawa si Don Pepe habang paalis si Moira. Samantala nagtatanong ang pasyenteng doktor kay Annalyn tungkol sa findings. Ayaw makialam ni Annalyn. I-endorse niya ang pasyente pero naniniwala siya kay Annalyn. Isa kasi siyang young genius at anak siya ni Dr. RJ. Kahit hindi tinatanong noon si RJ, sagot siya ng sagot. Magaling talaga si Dr. Tanyag. Inulit niya ulit ang tanong kay Annalyn. Sinabi ni Annalyn ang findings at pwedeng proseso na dapat gawin. Humanga agad ang pasyenteng doktor. Anak nga talaga siya ni Dr. Tanyag. Samantala habang nagmi-meeting ang doktor ng Eastridge para sa operasyon ng pasyente nilang doktor, nagtalo ang veterano at baguhang genius sa procedure na pwede nilang gawin. Para kay Annalyn, mas nakakabuti na gawin na nila ang new technology. Sumang-ayon naman si Lindon na subukan ang technology. Pero tinanong ni Carlos si Annalyn kung ilang pasyente na ba ang nagamot ni Annalyn gamit ang ganitong procedure. Pinaulit-ulit ni Carlos ang sagot ni Annalyn dahil hindi niya ito marinig. Mahina ang boses at parang natatakot ang sagot ni Annalyn. Sumagot ulit si Annalyn na wala pa. Tumaas ang boses ni Carlos. Pinahiya niya si Annalyn. Wala pa palang napapatunayan si Annalyn. Hindi man lang mapantayan ang pasyenteng nagamot niya. Mas mabuti pang manahimik na lang si Annalyn. Umawat si Lindon. Huwag niyang pahiyain si Annalyn. Ito ang purpose ng meeting na to para marinig ang mga ideya ng bawat doktor. Pero hindi payag si Carlos dahil hindi nila pwedeng subukan ang procedure nang hindi pa naman nila nasusubukan. Kayabangan na ang tawag dito. Ilagay ni Annalyn sa tamang oras at lugar ang pagpapasikat. Hindi lahat ng ginagawa ni Annalyn ay tama. Akala niya nakakatulong siya pero nakakasakit na siya. Parang may pinapatamaan si Carlos. Naniniwala si Lindon sa ideya ni Annalyn pero sige pa rin si Carlos sa pagpapahiya kay Annalyn. Lahat sila dito ay residente. Trabaho nila ang i-assist ang superior nila at hindi ang manduhan siya. Nang matapos ang meeting, naunang tumayo at umalis si Annalyn. Samantala, pasikretong nag-uusap sina Zoe at Moira tungkol sa Apex dahil sa pagsulpot ni Lolo Pepe. Malamang mawawala sa kanila ang Apex. Kahit may SPA pang hawak si Moira, sigurado rin si Zoe na babawiin sa kanila ang ospital. Ayaw maniwala ni Moira pero pinag-iisipan na nilang mabuti at kailangan nilang tanggapin ang katotohanan na naghihigante na sila. Kailangan na nilang maging handa ang sabi ni Zoe. Inutusan naman ni Moira si Zoe na kuhanin ng SPA sa bahay nila pero para kay Zoe ay may trabaho siya. Hindi siya maaaring umuwi. Inabisuhan niya ang mami niya na wala ang daddy niya sa bahay at maaari siyang magpunta doon. Samantala, nag-aalala si Giselle sa tatay niya. Nasa Apex lang pala. Nag-aalala pa siya dahil nabigyan ng tatay niya si Moira ng ideya para makapaghanda sa pagbawi nila sa Apex. Namamroblema sila sa SPA dahil sa pagtitiwala ni Obeng noon kay Moira. Pagkatapos niya itong pirmahan ay hindi na niya ulit ito nakita. Kailangan nilang maunahan si Moira sa dokumentong ito. Samantala, nagmamadaling umuwi sa bahay ni Robert si Moira. Pinipigilan naman siya ng kasambahay. Dahil bawal na siya rito at wala si Robert, nagdire-diretso siya sa kwarto para kuhanin ang SPA. Sa teaser, makikita na makukuha ni Moira ang SPA pero mapipigilan siya ni Giselle. Magkikita rin sina Carlos at Lines at Annalyn at
nahahalata ni Carlos na binibaby pa rin ni Lynette si Annalyn. Kailangan na nilang i-finalize ang lahat bago sila ikasal, kasama na rito si Annalyn. Samantala magpapang-abot talaga itong sina Giselle at Moira at ayaw rin namang isama ni Carlos si Annalyn sa operasyon nila dahil hindi naman naniniwala si Annalyn sa gagawing proseso ni Carlos. Ano pa ba ang maitutulong dito ni Annalyn? At yan ang mga pakakaabangan natin sa Abot Kamay na Pangarap. Kung gusto niyo ng mga ganitong klase ng video, please like this video and please subscribe to my channel at pakihit mo na rin ang notification bell para ma-update ka kung meron tayong mga bagong uploads. Maraming salamat sa inyong panonood. Paalam!